Balita ngayong tanghali. 6 na suspect sa pagkamatay ng umano'y hazing victim na si John Matthew Salilig sasampahan ng reklamo sa DOJ ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang pagbibigay hustisya sa pagkamatay ng Adamson student dahil sa hazing. 10 ng biktima na iuwi na ng Zamboanga City. Posibleng bahagi ng nawawalang medical evacuation chopper sa Palawan natagpuan ng Philippine Coast Guard. 10 ng 3 pasahero ng bumagsak na Cessna plane sa Albay na ibaba na ng mga rescuer. Isa pang katawan ng biktima, target na maibaba mula Mount Mayon ngayong araw. Paghahanda sa isasagawang isang linggong tigil pasada sa Metro Manila, tinatalakay sa Metro Manila Council meeting ngayong araw. At 43 tao patay habang 70 ang sugatan matapos ang nangyaring banggaan ng 2 tren sa Larissa, Greece. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, March 2, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali, walang nakikitang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humiling ng special power sa Kongreso upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa Pangulo, sapat na ang kanyang kapangyarihan upang tugunan ang problema sa inflation. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng tumaas sa 8.5 hanggang 9.3% ang inflation rate sa bansa. Nangangahulugan ito na mas mabilis pang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngunit sa kabila ng mataas na inflation rate, walang intensyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humiling ng special power sa Kongreso upang makontrol ito. Ayon sa Pangulo, sapat na ang kanyang kapangyarihan upang masolusyonan ang inflation. I do not think that it is necessary to ask for special powers. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr., gumagawa na ng hakbang ang kanyang administrasyon upang remedyohan ang ilang problema sa agrikultura upang makatulong na bumaba ang inflation. Paakyat ng lahat nung February, hindi pa bumababa masyadong fuel prices at ngayon pa lang natin inaayos yung food supply para yung inflation na galing sa agricultural products ay mabawasan. Isa sa inihalimbawa ng Pangulo na makatutulong sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin ang paglulunsad ng hapag kay PBBM o halina't magtanim ng prutas at gulay, Kadiwa Yaman Plans for Bountiful Barangays Movement. Kahapon, pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng naturang programa. Ngayon na nahaharap tayo sa problema ulit ng food supply at ng presyo ng pagkain ay ibinuhay natin ulit ang Green Revolution para naman maging sapat ang supply para sa ating mga kababayan, ang gulay at saka ng prutas. Layo ng hakbang na ito na pataasin ang kapasidad ng barangay para sa agricultural activities. Sa ilalim ng programa na ito, bawat barangay o mga nakatiwangwang na lupa sa urban o rural areas ay magtatanim ng mga gulay at prutas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi kumbinsido ang ilang ekonomista sa naging pagtutol ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa panawagang taasan ang arawang sahod ng mga manggagawa. Giit nila sa halip na makasama sa ekonomiya ay makabubuti pa nga ito dahil iikot ang pera at makikinabang ang maliliit na negosyo. Ang detalye sa report ni Eileen Cerudo. Magkaiba ang pananaw ng ilang ekonomista sa naging pahayag ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan kaugnay sa minimum wage hike. Sa pagdinig sa komite sa Kamara, sinabi ni Secretary Balisacan na hindi pa kailangan taasan ang sweldo ng mga manggagawa dahil mapanganib ito sa ekonomiya ng bansa. It's very harmful to the economy in the longer term and even for labor if wages are forced to increase by legislative fiat, not wages rising not because that the demand for labor is high
compared to the supply of labor. Konektado rin anya ang wage hike sa gross domestic product ng Pilipinas. Ngunit ayon kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, maraming bagay ang nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Sa katunayan, mas makakatulong pa ang aumento sa sahod sa paglago ng ekonomiya. Kung magtaas ng sahod, ilagay sa bulsa ordinaryong pamilyang Pilipino, pudyok yan sa ekonomiya. Mag-increase yung aggregate demand ng ekonomiya sa pangkalahatan. Yung mga malit na negosyo kung saan nagbibili ng produkto yung mga modernong manggagawa, maglalawak ang kanilang merkado, at mapapaikot mo yung pera na yan sa lokal na ekonomiya. Sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng umabot sa 8.5 hanggang 9.3% ang magiging inflation rate sa bansa sa buwan ng Pebrero. Pinag-aaralan na din ang mga hakbang kung papaano mapapababa ang inflation rate sa mga darating na buwan. Ayon pa sa Ibon Foundation, posibleng mapababa pa ng aumento sa sahod ang inflation rate. Kung babalikan lamang yung karanasan dito sa NCR, yung pagtaas ng sahod, hindi automatic kung nagresulta sa inflation. Actually, half the time nga, bumaba pa yung inflation in the subsequent 6 months after the wage hike. Para naman sa buklurang manggagawang Pilipino, panahon na para itaas ang sweldo ng mga manggagawa para maibsan ang bigat ng matataas na presyo ng bilihin. Meron kang bagay-bagay na hindi mo pwedeng i-compromise just for the sake of yung pag-thrive ng business. Kaya imposible yung senaryo na gusto ng NEDA na kailangan ng manggagawang tiisin na magutom sila for the sake of pag-survive daw ng mga business. Sang-ayon din ito na mas makakatulong pa ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpulong kahapon sa Malacanang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Tinalakay ng dalawa ang ukol sa pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Malaysia pagdating sa seguridad at kalakalan. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Bumisita kahapon sa palasyo ng Malacanang si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Winelcome siya dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos nito ay sinagawa ang expanded bilateral meeting ng dalawang lider. Ukol sa seguridad at ekonomiya ang natalakay ni na PBBM at Malaysian Prime Minister. Sa kanilang joint press statement, binigyan din ng dalawa ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang naging kontribusyon ng Malaysia sa peace process sa Mindanao. Tiniyak naman ni Malaysian Prime Minister Ibrahim ang suporta ng kanyang administrasyon sa pamahalaang Pilipinas pagdating sa iba't ibang kooperasyon. Tinalakayan niya nila ang ukol sa food security, digital economy at issues sa South China Sea. Gayun din ang ukol sa pagpapalakas ng trade and investments ng dalawang bansa. As immediate neighbors, the Philippines and Malaysia recognize the importance of maintaining peace and security in our region. As such, we agreed to continue our cooperation on political and security matters, rekindling the joint commission meetings and joint initiatives to combat transnational crime and terrorism. Ang Malaysian Prime Minister ang kauna-unahang head of government na bumisita sa Pilipinas mula nang manungkulan si Pangulong Marcos noong nakaraang taon. The President and I also agreed that both countries should intensify efforts to increase the volume of trade and investments. We have had a good beginning, but there's no excuse why we can't further increase the both trade and investment. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nilinaw ng Department of National Defense na hindi pa pinal ang mga idadagdag na military sites sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito'y matapos mangamba ang ilang mambabatas dahil sa posibleng panganib na idulot nito sa Pilipinas sakaling magkagirian ang Estados Unidos at China. Naritong report ni Harleen Delgado.
May agam-agam si Senator Amy Marcos sa planong pagtatayo ng dagdag na 4 na military sites sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa gitna ito ng mga ulat na sa Northern Luzon umano ang karamihan sa posibleng itatayong EDCA sites, bagay na hindi diretsahang kinumpirma ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Hinala ni Marcos posibleng may kinalaman ang pagdadagdag ng EDCA sites sa tensyon sa Taiwan Strait at hindi para sa West Philippine Sea. Pangamba tuloy ng senadora, baka naman maipit ang Pilipinas sa pagitan ng China at Estados Unidos. Nagtataka rin po kami dahil kasi yung pagpili nitong mga sites, lahat nasa Northern Luzon. So, inaamin po ba natin na yung Taiwan ang siyang pakay at tinutukoy nito at hindi yung deterrence sa West Philippine Sea at yung pagtatanggol ng lupain na Pilipino? Ma'am, I cannot categorically answer the question. Si Cagayan Governor Manuel Mamba nanawagang huwag ituloy ang planong pagdalagay ng EDCA site sa Cagayan. Anya, hindi sila nakonsulta sa posibleng pagtatayo nito. Hindi rin kumbinsido ang gobernador na para ito sa pagpapabuti ng disaster response. I never consulted our people yet because I was not formally informed yet. Just leave us where we are today. Para wag na ho nating guluhin na ito. Paglilinaw ni Galvez, hindi pa sigurado ang mga lokasyon ng pagtatayuan ng 4 na dagdag EDCA sites. Kabilang anya sa mga panuntunan sa pagpili ng EDCA sites ay ang pagdadausan ng balikatan exercises at iba pang military activities sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. There will be no EDCA sites in Cagayan, Isabela, or even Zambales. Is that correct? Wala naman pong na-announce po, ma'am, from our side. The 4 sites still on negotiation. We might change the locations depending on the agreement that we might having with the security sector. We just agreed on the numbers, not on the actual sites. Pero tanong ni Marcos, paano naman ang obligasyon ng Pilipinas na sumaklolo sa Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty? Iba kasi, di ba, nagpre-preposition ng Amerika kasi gusto nila umatake. Tayo naman ang madadali. Ganun lang kasimple po yun eh. So these EDCA sites here in the Philippines will all be legitimate military targets, di po ba? We are having that MDT purposely for defense. Ayon sa Integrated Development Studies Institute, may posibilidad na maging target ang EDCA sites sakaling magkaroon ng gera ang Estados Unidos sa ibang bansa dahil maaari nilang gamitin ang EDCA sites bilang imbakan ng mga armas. Under EDCA, Article 4, in particular, Paragraph 1, the United States has the right, unmitigated right, to stockpile not just supplies, equipment, or material for humanitarian aid, but military weapons. All activities that will be undertaken at EDCA will be planned. And also, iniisa-isa po namin yung mga tinatawag na weapons na pwedeng i-allow with our consent. Sa kasalukuyan, mayroong 5 EDCA sites sa iba't ibang base militar sa Pilipinas. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Good news para sa mga pasahero sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sa mga nais na kumuha ng National ID, nagbukas ng registration area ang Philippine Statistics Authority o PSA para sa Philippine Identification System o National ID sa PITX. Matatagpuan ang registration area sa 3rd floor ng PITX sa may multipurpose hall. Sinimulan ito kahapon, March 1 at tatagal hanggang March 31, 2023. Bukas ang registration mula araw ng Lunes hanggang Sabado na mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga nais na magparehistro, magdala lamang ng valid government ID bilang requirement sa pagkuha ng national ID. Bumuo na ng task force ang Department of Environment and Natural Resources upang matiyak ang kaligtasan ng marine protected areas na maaaring maapektuhan ng posibleng oil spill sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa inilabas na pahayag ng DNR,
Binuo ang task force na One Oil Spill matapos ang emergency meeting kasama ang Philippine Coast Guard, si Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor at Nawan Mayor Henry Joel Teves. Magsisilbi bilang task force commander si Undersecretary and Chief of Staff Marilu Ernie, na kasama rin sa mga nangasiwa sa Guimaras Oil Spill noong 2006, habang ang Marine Environmental Protection Command ng PCG ang magiging lead agency sa response operations sa affected area. Sinuspinde ng Commission on Elections ang proklamasyon ni dating DSWD Secretary Erwin Tulfo bilang kinatuwa ng ACT-CIS Party List. Ito ay matapos maghain ng disqualification case si Attorney Moises Tolentino laban kay Tulfo. Hindi umano ito kwalipikado dahil sa issue ng citizenship at nahatulan din siya ng kasong may kinalaman sa moral turpitude. May isang bakanteng pwesto ang ACT-CIS matapos magbitiw ang isa nilang kinatawa na si Jeffrey Soriano noong February 6, 2023. Kinuna ng UNTV News ng pahayag dito si Tulfo, subalit wala pa siyang sagot. Naglaan ang pamahalaan ng nasa 4 na bilyong piso para sa fuel assistance sa PUV drivers, magsasaka at mangingisda. Ang mga pondo na kukunin sa regular na budget ng Department of Transportation at Department of Agriculture sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, bahagi pa rin ito ng pagbibigay ng ayuda sa mga pinaka-apektadong sektor. Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation o NBI na mag-imbestiga sa pagkamatay ng Adamson University student na si John Matthew Salilig dahil umano sa hazing. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clabano, nais ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tumulong ang NBI na magsagawa ng hiwalay na investigasyon para mapadali ang pagpapanagot sa batas sa mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Tiniyak din ni Clabano ang patas na investigasyon sa sandaling maisampa sa DOJ ang reklamong paglabag sa anti-hazing law laban sa mga suspect. Samantala, nag-alok na ng ₱250 milyong pabuya si House Speaker Martin Romualdez sa kung sino mang makapagbibigay ng impormasyon kaugnay ng insidente. Si Senator J.B. Ejercito naman, inirekomendang i-blacklist na ang mga fraternity na masasangkot sa hazing at iba pang katiwalaan. Plano ng mga mambabatas na repasuhin ang anti-hazing law at ang estado ng implementasyon nito mula ng maisabatas noong 2018. Parang paulit-ulit na lang na ipasa na yung anti-hazing law, and yet nandito pa rin tayo. Those fraternities that will be involved in hazing, probably yun ang mga dapat i-blacklist na, talaga hindi na payagan. Huwag nang bigyan na ng recognition in schools or in any other organizations. Dadali na ngayong araw sa Department of Justice ang 6 na suspect sa pagkamatay ng Adamson student na si John Matthew Salilig. Samantala, nakatakda ring isailalim sa inquest proceeding ngayong araw ang ama ng isa sa mga suspect na sinampahan rin ng hiwalay na reklamo sa Parañaque Regional Trial Court. At para bigyan tayo ng update mula sa Parañaque City, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na ang update dito sa mga itinuturong suspect sa hazing? Magandang tanghali, Ella. Pasado alas 10 na ng umaga nang umalis sa Bilian PNP patungong Department of Justice ang 2 sa 6 na suspect sa pagkamatay ng hazing victim na si John Matthew Salilig. Ang 4 sa 6 na suspect alas 10:40 na ng umaga dinala ng PNP sa Department of Justice. Kasabay na rin dinala ang ama ng isa sa mga suspect na may-ari ng sasakyang ginamit nang mamatay si Salilig. Dahil walang abogado ang 5, dumaan muna sila sa Public Attorney's Office ng Binian upang maasistihan ang mga suspect. Ngunit tinanggihan ng PAO na bigyan ng assistance ang mga suspect sa kaso ni John Matthew. Ayon sa PAO, magkakaroon ng conflict of interest dahil mag-a-assist din sila sa mga biktima.
Sa ngayon ay nandito na sa Parañaque RTC Fiscal's Office ang PNP kasama si Mang Gregorio Cruz para sampahan ng kasong obstruction of justice. Matatandaang tumanggi itong makipag-cooperate sa mga pulis para ibigay ang sasakyan ng kaniyang anak na nasa pangangalaga niya. Kaya naghain ng search warrant ng PNP Binyan para makuha ang sasakyan na sinasabing ginamit ng mamatayang hazing victim na si John Matthew Salilig. At yan muna ang latest mula dito sa Parañaque. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Samantala, dumating na sa DOJ sa Maynila ang 6 na suspect kaugnay pa rin sa pagkamatay ng Adamson student na si John Matthew Salilig. Mula sa DOJ sa Maynila, naroon si Dante Amento live. Dante, ano na ang development dyan sa DOJ? Magandang tanghali, Bernard. Pasado alas 10 kanina nang dumating dito sa Department of Justice o DOJ ang 2 sa 6 na sinasabing sangkot sa umano'y hazing na ikinamatay ng estudyante na si John Matthew Salilig. Sila ay may escort na kawanin ng Laguna Police. Samantala, pasado alas 11 naman kanina, Bernard, ay dumating naman ang 4 pang pinaniniwalaang may kinalaman din sa krimen. Dumating ang isa pang sinasabing saksi umano sa insidente kasama ang kanyang pamilya. At dumiretso nga sila, Bernard, dito sa prosecution service ng DOJ. Kaugnay ito sa inaasahang inquest proceedings ng 6 na suspect ngayong araw. Yan muna ang ating update mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa DOJ. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ni John Matthew Salilig. Sa isang pahayag, tinayag ng Pangulo ang pagbibigay hustisya sa pagkamatay ng biktima na hinihinalang biktima ng hazing. Ayon sa Pangulo, hindi nasusukat ang lakas ng kapatiran sa pamamagitan ng karahasan. Wala rin dapat anyang lugar ang karahasan sa mga student organization na ikinonsidera ng pamilya maging ang eskwelahan na nagsisilbi ng pangalawang tahanan ng mga estudyante. Naiuwi na ng Zamboanga City ang labi ng hazing victim na si John Matthew Salilig. Sa mga larawang ibinahagi ng City Government of Zamboanga, makikitang sakay ng C-130 plane ang labi ng biktima na lumapag sa Edwin Andrew Air Base bandang alas 7 ng umaga kanina. Malungkot na sinalubong ng kanyang pamilya ang labi ng 24 anyos na si John Matthew na pinaniniwalaang namatay sa hazing rites ng mga miyembro ng Tau Gamma Phi Grand Fraternity sa Adamson University Chapter noong February 18. Ang mga labi ng biktima ay dinala na sa La Merced kung saan siya ililibing kasama ng kanyang lolo. Nakatakda ng sampahan ng kaso ng Philippine National Police ang 7 suspect sa pananambang kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, nakalabas na rin ng ospital ang gobernador matapos ang 2 linggong pamamalagi sa paggamutan dahil sa tama ng bala sa bewang. Mula sa Camp Crame, ang detalye hatid ni Leia Ilagan live. Leia, anong mga kaso ang isasampa dito sa mga suspect? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kasong 4 na bilang o 4 counts of murder at frustrated murder ang isasampa ng Philippine National Police sa grupo ni Gandawali, ang suspect sa pananambang kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. noong February 17 sa Maging, Lanao del Sur. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, isang dokumento na lamang ang hinihintay ng mga pulis para maisampa ang kaso ngayong araw. Samantala, sinabi din ni Colonel Maranan na nakalabas na ng ospital si Governor matapos ang halos 2 linggong pamamalagi sa ospital dahil sa tinamong tama ng bala sa bewang. Nag-request din aniya ang pamilya ni Governor ng bagong mga police escort na magbabantay dito matapos na masawi sa ambush ang 3 police escort noon. Kinumpirma din ni Colonel Maranan na ang mga suspect ay may kaugnayan sa marijuana eradication na isinagawa ng mga pulis umaga ng February 17 bago ang ambush kay Governor. Paalala ng PNP sa mga local chief executives, makipag-ugnayan agad sa pambansang pulisya kung may natatanggap na banta sa buhay upang hindi na maulit ang mga insidente ng pananambang. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Lea Ilagan live na nagulat mula sa Camp Crame. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang isang medical evacuation helicopter na naiulat na nawawala sa Palawan simula pa kahapon. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na natagpuan nila ang posibleng bahagi ng nawawalang chopper ngayong umaga. At para sa detalye, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang update kaugnay sa nawawalang helicopter sa Palawan? Yes, Bernard, isang debris o labi ang nakita ng barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Malabrigo sa ilalim ng Philippine Coast Guard sa Palawan. Ito ay nakita sa bahagi mismo kung saan napaulat na nawawala ang Alouette helicopter na may registry number N45BX at ino-operate ng Philippine Adventist Medical Aviation Services. Ayon sa PCG, kinukumpirma pa nila kung bahagi nga ito ng naturang chopper na tinaguriang Yellow Bee. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nawawala ang naturang medical evacuation helicopter sa Palawan. Dula ng chopper ang 5 tao, kabilang ang piloto, isang nurse, isang pasyente at 2 kasama nito. Sa inisyal na ulat, umalis ang air ambulance mula Brooks Point sa Palawan bandang alas 7 ng umaga kahapon para mag-pick up ng pasyente sa Mansi Island sa Balabac, Palawan. Inaasahan sanang dadating ito ng alas 10:30 ng umaga sa Southern Palawan Provincial Hospital, subalit hindi na ito makontak hanggang sa ngayon. Nagsasagawa na ng search and rescue operations ang mga otoridad sa Palawan, gayon din ng aerial search. Nag-deploy na rin ng air asset ang Philippine Air Force para mag-assist sa isinasagawang search and rescue operation sa nawawalang helicopter. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live mula sa Quezon City. Sa iba pang balita, muling pinalawig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang prangkisa ng mga tradisyonal na jeep hanggang December 31, 2023. Ayon sa LTFRB, ito ang kanilang tugon sa inihaing resolusyon ni Senate Committee on Public Services Chairman Senator Grace Poe kung saan pinakiusapan nito ang ahensya na iurong ang jeepney phase-out. Nauna nang inianunsyo ng LTFRB na hanggang June 30 na lamang ang validity ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeep at UV Express. Pinagbigyan rin ng LTFRB ang kahilingan ng mga transport group na magkaroon pa sila ng karagdagang panahon para makapasok sa consolidation o makabuo ng kooperatiba na requirement ng PUV Modernization Program. Sa ngayon, hinahanda na ng ahensya ang panibagong Memorandum Circular dahil na rin sa pagbabago ng petsa ng palugit sa mga prangkisa ng jeepney. To be honest, there is no pressure for us for the strike because more than 90% of the transport groups have signified their support to the program of the LTFRB. Samantala, sa pahayag ng transport group na Manibela, nananatili pa rin yung kanilang desisyon na magsagawa ng 1 linggong tigil pasada sa March 6 hanggang March 12. Ayon sa Manibela, magsasagawa sila ng pagtitipon kasama ang kanilang mga miyembro sa Quezon City Memorial Circle sa Lunes. Muling nagpulong ngayong araw ang mga local chief executives sa Metro Manila at isa sa mga agenda na kanilang pinag-uusapan ay ang gagawing paghahanda kaugnay ng isasagawang 1 linggong tigil pasada ng mga transport group sa darating na March 6 hanggang 12. At mula sa Pasig City, humingi tayo ng update mula kay JP Nunez, live. JP, ano na ang napag-usapan sa pulong ng Metro Manila Council at papaano pinaghahandaan ng mga mayor itong nalalapit na transport strike? Bernard, sa ngayon ay ongoing pa nga itong closed-door meeting ng Metro Manila Council dito sa Pasig City at patuloy pa tayong nakaantabay dun sa gagawing press conference mamaya para makakuha kung ano ang napag-usapan ng MMDA at mga alkalde sa Metro Manila bilang paghahanda sa nakaambang tigil pasada. At ngayong araw ay pinangunahan ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council Chairman Francis Zamora at ni MMDA Acting Chairman Romando Artes
ang regular meeting ng Metro Manila Council. Halos lahat ng alkalde sa Metro Manila ay physically present ngayon sa Metro Manila Council meeting. Inaasahan ngang pag-uusapan dito ang gagawing paghahanda ng Metro Manila sakaling matuloy ang isang linggong transport strike simula sa Lunes. Bukod dito, Bernard, inaasahan din na pag-uusapan yung issue ukol sa panukalang buwagin na ang MMDA. Gayon din ang ilang update sa gagawing pagpapatupad ng single ticketing system. Samantala, kanina nakita din natin na present dito sina Land Transportation Office o LTO Chief, Assistant Secretary J.R. Tugade at si DOTR Undersecretary for Railways Cesar Chavez. Aalamin natin kung ano yung kanilang naging partisipasyon sa meeting. Posibleng may mapag-usapan din sa ongoing project na Metro Manila Subway at mga maapektuhang pasahero sa inaasahang 5 taong suspensyon ng biyahe ng Philippine National Railways. Yan muna ang ating kasalukuyang sitwasyon dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Pasig City. Sisimulan na ng Senate Committee on Public Services mamayang hapon ang pagdinig kaugnay ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa gitna ito ng nakaambang 1 linggong tigil pasada sa iba't ibang bahagi ng bansa upang iprotesta ang jeepney phase-out. Inaasahan dadalo ang ilang kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ganon din ang ilang transport at consumer groups. Inanunsyo naman ng Grupong Manibela na magsasagawa ito ng kilos protesta sa harap ng Senado. Matatandaang inaprobahan ng Senado ang isang resolusyon na nananawagan sa LTFRB na ipagpaliban muna ang deadline ng jeepney phase-out sa June 30, 2023. Ito ay habang hindi pa nila natutugunan ng gobyerno ang mga pangamba ng transport groups kaugnay ng PUV Modernization Program. Mas paigtingin pa ngayon ng Manila International Airport Authority ang ipinatutupad na seguridad sa Ninoy Aquino International Airport kasunod ng ilang insidente ng nakawan na kinasasangkutan ng ilang tauhan ng Office of the Transportation Security. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Janice Inhente live. Janice, ano yung mga idinagdag na security measures dyan sa NAIA? Bernard, ipinag-utos na nga ng Manila International Airport Authority o MIA ang pagdadagdag ng mga CCTV cameras sa ibabaw ng screening machines at sa transit area ng Terminal 2. Gayon din ang pag-alis sa film na nakabalot sa glass panels ng mga screening machines para sa transparency. Inire-review na rin ngayon ng MIA ang paligid ng lahat ng terminal ng NAIA, lalo na ang mga blind spots upang malagyan ng karagdagang CCTVs. Muli ring iniutos ng MIA ang striktong pagpapatupad sa MIA Service Standard Policy sa mga empleyado ng gobyerno at non-government agencies na naka-assign sa NAIA Complex. Ilan dito ang mahigpit na pagbabawal sa mga empleyado na makipag-interact ng direkta sa mga pasahero. Gayon din ang pagdadala ng bags sa area of assignment nito. Ipapatupad rin ang no pocket policy sa mga uniforms at jackets ng mga personnel. Bernard, ang lahat ng paghihigpit na ito ay kasunod ng serye ng nakawan sa NAIA, kung saan isa na namang tauhan ng Office of the Transportation Security o OTS na isang screening security officer ang nahuling nagnakaw ng relo sa isang Chinese national passenger sa Terminal 1 kahapon. Kahapon rin ay naaresto na ang nasabing OTS personnel na nasa kustodiya na ngayon ng Philippine National Police Aviation Security Group. Tuloy-tuloy naman ngayon ang isinasagawa ng OTS at MIA na background checking sa mga personnel ng OTS. Nangako rin ang OTS na papatawan ng criminal charges ang mga tauhan nito na involved sa nakawan sa NAIA. Samantala, ngayong araw sinabi ni OTS Administrator Undersecretary Mau Aplaska na ipinatutupad na rin nila sa kanilang mga tauhan sa lahat ng paliparan ang no jacket policy. Ito ay upang matiyak na hindi na mauulit pa ang insidente ng nakawan sa mga paliparan sa bansa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Janice Inhente, live mula sa Pasay City.
ngayon ang Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at ng Overseas Workers Welfare Administration ang ilang mga kaso ng pagkamatay ng mga kababayan nating overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa abroad. Ang ilan sa kanila ay mayroong kinakaharap na kaso, habang ang iba naman ay nasa death row. Mula sa House of Representatives, ang detalye ihahatid ni Aileen Cerudo live. Aileen, ano ang mga datos na ipiniresinta ng DMW hinggil sa kalagayan ng mga kababayan nating OFWs? Yes, Ella, inikat nga ng Department of Foreign Affairs ang bilang ng mga namatay na overseas Filipino workers sa loob ng 10 taon. Naitala rin ng ahensya ang mga OFW na nasa death row at kung ilan ang mga may kinakaharap na criminal case sa pinagtatrabahuang bansa. Sa taong 2022, Ella, umabot na sa 251 ang mga OFW na namatay. At base nga sa ulat, the leading cause of death ay ang COVID-19, kasunod ng mga vehicular accidents, natural causes at medical illness. Umabot naman sa 27 ang mga OFW na napaslang sa loob ng 10 taon. Sa Saudi Arabia, ang may pinakamaraming naitalang pagpaslang kasunod ng South Africa at Kuwait. Nasa 83 naman ang mga kababayan nating nasa death row kung saan 30 sa mga ito ay nasa Malaysia dahil sa kasong murder. Umabot naman sa mahigit 1,000 na OFW ang nakakulong sa iba't ibang bansa dahil sa criminal case. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na patuloy silang nagpapaabot ng tulong sa mga kababayan natin abroad. Hiling naman ng ilang grupo ng mga OFW mapabilis ang proseso ng repatriation pati na ang pagpapauwi sa mga labi ng mga namayapang OFW. Nanawagan naman Ella ang mga mamabatas na paigtingin pa ang monitoring sa kalagayan ng mga Pilipino abroad upang mapabilis din ang pagpapaabot ng tulong. At yun muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Aileen Cerudo. Sinimulan na ngayong araw ang public consultation ng Komite sa Senado para sa panukalang pag-amyenda sa saligang batas. Dito unang tinalakay kung anong pamamaraan ang mas mainam para sa pagbabago ng mga probisyon ng konstitusyon. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado, live. Harleen, ano-ano na ang mga napag-usapan sa public hearing kaugnay nito sa panukalang charter change? Na dapat na isarin ang economic provision upang mas luwag ang pag- sa bansa. Bernard ng ngayong araw at the Constitution and Babalikan po natin ang ulat na yan ni Harleen Delgado. Target ng maibaba ngayong araw ang huling labi ng pasahero ng bumagsak na Cessna plane na naiwan pa sa Bulkang Mayon. Simula pa kagabi hanggang kanina madaling araw ay matagumpay nang naibaba ng mga rescuer ang katawan ng 3 pasahero ng Cessna plane, kabilang na ang 2 Pilipino at 1 Australian national. Mula pa rin sa Camaligal Bay, makibalita tayo kay Alan Manansala live. Alan, oras na maibaba na itong huling katawan ng pasahero ng bumagsak na Cessna plane, ano na yung susunod na hakbang na gagawin ng mga otoridad? Ella, magandang tanghali. Ang susunod na gagawin ng incident management team ay ito-turn over ang mga labi sa SOCO kung saan gagawin ang forensic assessment at pagkatapos doon, saka naman ito-turn over ng SOCO sa PNP para naman magsagawa ng investigasyon. After nang magsagawa ng investigasyon, sa kanila ipagkakaloob ang mga labi sa kanilang pamilya at hanggang ito sa mailibing. Pero kinumpirma ng Incident Management Team Ground Commander Mayor Carlos Erwin Baldo na ang tanging naiiwan na lamang na labi at hindi pa naibababa ay ang katawan ni Carty Santana, ang consultant ng Energy Development Corporation na kabilang sa 4 na pasahero ng Cessna 340A na bumagsak sa Mount Mayon.
Ella, bagamat hindi na idinitalye pa ng IMT ang dahilan ng pagkakaantala ng katawan, gayunman tiniyak ng IMT na ngayong araw madadala na ito sa safe ground ng Barangay Anuling, dito pa rin yan sa Cabalig, Albay. Ella, kagabi pasado alas 7 ng gabi na ibaba na ang katawan ni Joel Martin, isa sa mga Pinoy na sakay ng eroplano. Alauna ng madaling araw naman, kanina, Huwebes, March 2, na ibaba na rin ng Bureau of Fire Special Rescue Force ang katawan ng Australian citizen na si Simon Chipperfield. Di nagtagal, bitbit na rin ng Philippine Army ang ikatlo sa mga biktima ng plane crash, ang piloto ng 340 aircraft na si Captain James Crisostomo Jr. Bagamat pagod, baka sa kanilang mga katawan yung hirap at buwis buhay na ginawang operasyon, sa mayon itinuturing pa rin ni Mayor Baldo na isang matagumpay ang nangyari. Sa akin, successful to. Kasi nakuha natin yung body. May mga bumagsak na aeroplano, talagang hindi pa nakukuha. Pero kami in 12 days nakuha natin. Kaya pasalamat ako dito sa team. Sana makakuha din nyo yung ibang kasama natin. Makilala, hindi lang ako. Kasi hindi ako lang ang effort dito. Yung mga ka-team natin. Ella, ayon kay Mayor Baldo, idadaan sa autopsy ang dalawang foreigner nakabilang sa plane crash. Base na rin ito sa hiling umano ng Australian government. Ang mga nakuhang labi ay idadaan sa scene of the crime operatives para sa forensic assessment. Pagkatapos nito ay ito turn over sa PNP, saka naman dadalhin ang mga bangkay sa kani-kanilang pamilya. Ella. Alan, mga ilang araw bago ito makita ng pamilya, syempre gustong makita ng mga kamag-anak, no, yung labi ng CES, yung mga taong namatay sa CES na plane. Kasi sabi mo nga, ito-turn over muna ito sa SOCO and then after that, sa PNP. So mga ilang araw yon bago masilayan naman ng pamilya. Ella, sabi ng PNP at ng gayon din ni IMT Commander Mayor Baldo, hindi ito magtatagal at hindi nga aabuti ng isang araw ang pagsasagawa ng assessment at saka pagsasagawa ng investigation. Sinabi ng PNP Cabalig na for documentation lang din ang gagawin nila, kaya hindi rin magtatagal, Ella, ay agad itong maibibigay sa kanilang pamilya. At doon na magdedesisyon ang mga relatives kung ito ba ay paglalamayan pa o kung ano pa ang gagawin bago ito ilibing. Ella. Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Pagkakalooban ng tax discount ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang mga negosyanteng gumagamit ng digital cash payment sa syudad. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, magkano ang ibinibigay na tax discount sa mga gumagamit itong digital cash payment dyan sa Baguio City? Ella, magandang tanghali. Alinsunod nga sa ordinansa ng lungsod, bibigyan o pagkakaaloban ng one-time 2.5% tax discount ang mga negosyante. Ito ay bilang insentibo sa kanilang pag-adapt sa digital payment program ng pamahalaan. Maaaring magpa-verify sa Permits and Licensing Division ang mga qualified businessman para makakuha ng tax discount. Sa mga nakapagbayad na ng kanilang business taxes ngayong taon, magbibigay ang Permits and Licensing Division ng incentive coupons para sa discount na ibabawas sa susunod na taon. Sa Baguio City Public Market, halos 50% sa 4,000 na mga stall owners ang nakapagparehistro na sa cashless payment system. Hinihikayat naman ang ibang business establishment at local public transportation ang kanilang paggamit ng QRPH digital system bilang alternatibong paraan ng pagbabayad. Ang Paleng QR ay joint project ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Interior and Local Government na nagsusulong sa cashless transactions sa mga public markets at transportation. Yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores.
Pinaalalahanan ni Governor Daniel Fernando ang mga Bulakenyong magulang na may 5 taong gulang na anak pababa na maging mapagmatsyag sa mga senyales ng hand, foot, and mouth disease. Ang detalye sa ulat ni Nestor Torres. 7 araw na nilagnat dahil sa hand, foot at mouth disease ang 5 taong gulang na anak na lalaki ni Maybe Cruz. Anya, nahawa lang ang kanyang anak sa ibang mga bata na nakasama nito sa Tibag Elementary School sa Pulilan, Bulacan. Kwento ni Maybe, nagsimula sa tila pantal at ordinaryong butig lang umano ang nakita sa paa at bibig ng bata. Sa check-up, dito nila nalaman na nahawa na ng virus ang bata. On February 16, doon na po lumabas sa kamay niya yung mga parang butlig. Then po, nung tinignan ko rin po yung paa niya, yung talampakan niya, meron din po. Tapos, dinala na rin po namin siya agad sa doktor. Then, kinonfirm na nga po ng doktor na foot and mouth sa Tibag, sa may father side niya, meron pong mga nagkaroon ng foot and mouth disease po doon. Kaya possible po doon po sa mga kalaro niya. Tingin ko po hindi po siya sa classroom nakuha nung anak ko kasi po sa playground po siguro nakuha dahil nakikipaglaro po siya sa ibang bata. Yung mga kalaro niya is from public school po. Batay sa record ng Bulacan Public Health Office, halos 1,000% ang itinaas ng kaso ng HFMD sa lalawigan. Sinabi ni Provincial Director Dr. Jordi Cedis, Nobyembre nitong nakaraang taon ay 22 kaso lang ang Bulacan. Pero ngayon, umabot na sa 224 na bata ang tinamaan ng virus. Mula edad 10 taong gulang pababa, kung saan pinakamarami dito ay edad 5 to 7 years old. 914% yung kasi 22 lang last year. Kasi syempre wala nang mga restrictions ngayon, di ba? Dati sa COVID, bawal lumabas mga bata, dapat nakamask, kaunti-kaunti lang, hindi pa nag-face-to-face yung mga eskwelahan. Ngayon lahat nakalabas na. Affected dyan usually mga less than 10 years old. Ilan naman sa sintomas ng hand, foot, and mouth disease, masakit lumunok dahil sa sugat-sugat na lalamunan. Maaaring magkaroon ng komplikasyon na maaaring umabot sa utak gaya ng meningitis. Paalala ng mga eksperto, huwag papasukin ng bata kapag may sakit na ito. Agad na i-isolate sa loob ng 10 hanggang 12 araw nang huwag na itong makahawa sa iba. Diba? Kasi ngayon minsan ang mga nanay para yung mga anak nila mawala muna sa kanila pag tumagal sa papapasukin ng school. Kaya lang, ang risk doon, magkakahawahan nga sa eskwelahan. So dapat yan, hihiwalay na yung mga bata. Kabilang naman sa mga dapat gawin para makapag-ingat, palaging maghugas ng kamay, mag-alkohol, linisin ang paligid, magsuot ng face mask at iwasan ng close contact sa mga may sintomas nito. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, muli po nating balikan si Harleen Delgado kaugnay sa ulat sa pagsisimula ng public consultation ng Senado hinggil dito sa panukalang pag-amyenda sa saligang batas. Yes, Harleen. Bernard, nanindigan nga si Senator Robin Padilla na dapat nang revisahin ang economic provisions ng saligang batas upang mas lumuwag ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Sinimula na ngayong araw ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang unang public hearing para sa charter change sa Royal Mandaya Hotel sa Davao City. Dito, unang natanong ng mambabatas kung ano sa Constitutional Convention o CONCON o Constituent Assembly o CONAS ang mas epektibong pamamaraan ng pag-amyenda ng saligang batas. Ayon kasi kay Padilla, bukas siya sa CONCON, pero mas pabor pa rin anya siya sa ngayon sa CONAS dahil mas mapapabilis umano nito ang proseso kumpara sa CONCON na anya'y mas magastos. Mas magpapatagal din anya ito dahil posibleng maggalaw na ang mga probisyon patungkol sa politika. Kahit na ako'y pigain ninyo, ang kakatas po sa akin talaga, CONCON. Yan po talaga ang gusto ko. Kaya lang, ipinipilit ko po na makumbinsi ang ating mga kababayan at ibang mambabatas na CONAS sapagkat pag sa CONCON, mabubuksan ng buong konstitusyon. Maraming mababago
kasama na po ang political structure. Pero ayon kay Attorney Yula Pertubos Arias ng Jose Maria College of Law, mas akma ang CONCON dahil bibigyan nito ng pagkakataon ang mga Pilipino na magkiisa sa pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagboto ng mga uupong delegado na magre-rebisa sa saligang batas. Let's face it, no, the people has a certain level of distrust in the politicians. Kahit ngayon nga masyado ng maugong, no, na why would the Congress be the one to propose amendments. That's why if we have people's participation, no, we can have a certain level of integrity. Dagdag ni Arias, maaring tingnan kung ano-ano lang ang maaaring rebisahin ng CONCON delegate. Bernard, inaasahang magkakaroon pa ng 2 public hearing ang Senate Committee on Constitutional Amendments sa Luzon at sa Visayas. At yun munang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Harleen Delgado, live mula sa Senado. Naitala sa India ang pinakamainit na Pebrero mula taong 1901 ayon sa Weather Department ng bansa. Umabot sa 29.5 degrees Celsius ang average maximum temperature sa bansa noong nakalipas na buwan. Pinakamataas simula ng magkaroon ng weather records ang India. Sa forecast din ng India Meteorological Department o IMD, mas malaking tsansa ng heat waves sa pagitan ng buwan ng Marso at Mayo. Posibleng maapektuhan nito ang wheat production sa bansa at tumaas ang power demand. Karaniwan sa India ang hot summers at heat waves sa mga buwan ng Mayo hanggang Hunyo. Subalit katulad nung nakalipas na taon, mas maagang nag-umpisa ang summer ngayong taon. Batay din sa mga eksperto, nakararanas ang India ng mas matindi, madalas at mahabang heat waves. Isinisisi sa human error ni Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis ang nangyaring banggaan ng tren sa Larissa, Greece. Arestado na ang station master sa Greek City kung saan nangyari ang aksidente at kinasuhan ng manslaughter. 43 tao na ang patay habang 70 ang dinala sa ospital kasunod ng salpukan ng isang passenger at freight train sa Evangelismos Village umaga ng Martes, February 28. Sa ngayon, hindi pa rin tukoy ng mga otoridad ang sanhi ng deadliest train crash sa Greece. Isang malaking palaisipan pa rin sa ngayon kung bakit nasa isang rail tracks ang magkasalubong na tren. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng awit 119:77 na nagsasabi, "Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay, sapagkat ang kautusan mo'y aking kaaliwan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.